Sa oras na to, mga kapatid, tayo po ay minsan pa magbubulay sa tema po na ito na I'm sure to most of us ay familiar sapagkat ang theme na to ay I believe so, palagi pong napapanahon, hindi lamang sa atin po mga personal na buhay, man din sa buhay po natin bilang iglesia ng ating Panginoon, bilang mananampalataya. Mga mananampalataya na from time to time, nakakaranas po ng mga challenges na dapat ma-overcome at personally and congregationally, meron po tayong mga goals in life, mga objectives na gusto pong ma-achieve, ma-accomplish, ma-reach. At ang lahat ng ito ay, of course, I believe so, gusto natin na maranasan, mapagtagumpayan, makamit, ma-achieve by the principles of God. Sa liwanag, biyaya, kapangyarihan ng salita, utos, kalooban ng atin pong Panginoon. A lot of goals, victories ay possible na na-achieve ng tao minsan sa hindi na po tamang kapamaraanan, sa maling paraan, sa paraan ng sanlibutan. Pero tayo po bilang iglesia ng Panginoon, we want na ang mga challenges, mga obstacles in life, mga difficulties, mga dangers ng buhay ay ma-overcome natin in the light and power of God's Word so that ang ating Panginoon po ay mag-glorify. So, sa oras na to, imbitahan ko po kayo na makibukas sa akin ng Biblia sa Aklat ng Mga Awit, kung Tagalog po ang ating Bible, Kabanatang 34, talatang 1 hanggang 22. The topic that I'll be sharing with you today ay pinamagatan ko po na dangerous situation or dangerous experience. Kung naroon na po kayo, pangunahan ko ang pagbasa. Ang segment title po nito sa Tagalog version ay Pagpuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dinig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay, sa Kanya'y di mauudlot. Lapit, ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundit igalang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan, mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matwid na katuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod, at sa alaala, sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid. Ililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kukupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas sa nagpapasakop
siya ang mag-iingat. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. So on this topic, dangerous situation na atin pong makikita sa atin pong passage, I believe so, tayo po ay nakakakita na po ng ilang mga hint o paglalarawan sa buhay po ni David na nakaranas ng mga dangers in life o kaya yung mga goal na dapat niyang marating, pero meron pong mga hadlang, merong mga kailangang pagtagumpayan, such as on this picture na kung saan may isa po tayong nakikita na babaeng cliffhanger o mountaineer na bago niya marating yung gusto niyang marating na summit, ay meron siyang pagdadaanan ng mga pagsubok, hadlang, even danger. Sapagkat konting pagkakamali, makabitaw, madulas, or hindi gumana yung kanya mga harness, ay mangangahulugan ang kamatayan. Pero alam nating lahat na ang makarating sa tuktok ng bundok na yan ay isang napakalaki pong achievement sa kanila. Naranasan na siguro po natin yung makarating tayo sa tuktok ng bundok, o sa Baguio, di po ba, mataas na lugar yan. Di ba? Pag nakita mo yung kapaligiran, pag nasa tuktokan ng Palace in the Sky, diyan sa bundok ng Rizal, sa Caliraya, saan mang matataas na lugar. Lalo na kung hindi madaling akyatin o puntahan. Once marating mo yung summit, yung tuktok, sulit, di ba? Dahil nakita mo ang kapaligiran, ang mga ulap, ang mayabong na kagubatan, at ang pinaghirapan mo ay nai-enjoy mo. So, it's the same sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya na marami tayong gustong ma-achieve in life, maranasan, ma-overcome ng mga challenges, mga problema, even so mga dangers of life. Pero, di ba, when we know kung anong gagawin natin sa mga sitwasyon na yon na hindi po convenient, medyo complicated at somewhat very challenging and demanding, mararanasan natin ang blessing ng Panginoon kung ang mga ito na overcome po natin by His principles, through His Word, by His grace and mercy sa atin pong buhay. So si David po sa ating passage ay makikita natin na may pinagdadaanan po na matinding sitwasyon sa ating passage. Siya po sa panahon na to ay tumakas po sa pagtugi sa kanya kay Haring Saul. At wala pong ibang lugar na pwede siyang puntahan, pagtaguan, kundi ang lugar kung saan naroon ang mga kaaway ni Haring Saul, ang kaaway ng Israel. Walang iba kundi ang Philistines, ang Philistine, ang lugar ng mga Pilisteo na kaaway ng Israel, ni Haring Saul, even ni David. So pagdating niya sa lugar na yan, nung malaman ng mga tao na siya ay dumayo sa kanilang lugar, siya po ay tinugis ng mga Philistines. At nagtago siya sa isang kuweba, tumakas siya, pero nakubkub siya rito. Naaresto siya at iniharap po siya sa hari ng Philistines. At sa harapan ng hari ng Philistines, si Abimelech, nagkunwari siyang baliw. Naalala niyo po yung account na yan. Nagpanggap siyang sinto-sinto, siraulo. Hinayaan niyang umagos ang kanyang laway sa kanyang balbas. At siya po ay gumawa ng kung ano-ano na hindi po normal sa harapan ng hari. At ang hari po'y nagalit. Ano ba kayo? Bakit inihaharap niyo sa akin ng isang siraulo, ang isang baliw? Palayasin yan. So nakaligtas po si David sa kamay po ng mga Pilisteo. Remember Goliath na ginapi ni David sa isang digmaan, sa isang higante, sundalo ng Pilisteo na humamak sa Diyos at humamak sa kasundaluhan at bansang Israel, na tinalo ni David man to man, one-on-one. Pilisteo po si Goliath. Kaya ganun po ang galit ng mga Filisteo kay David during this time, na siya'y tinugis din, iniharap sa hari, pero by the grace of God, na-deliver po siya sa dangerous na kalagayan po na yan.
Bakit? Dahil marami po siyang mga ginawa na kalooban ng Diyos, principles of God. Why he was able to be delivered and be protected sa mga dangers of life, gaya ng ni Haring Saul at ng mga Pilisteo. So today, i-share ko po sa inyo ang dalawa lang muna sa apat po na makikita natin sa ating passage na instructions. Kung paano po natin matatakasan, paano tayo madi-deliver, paano natin ma-overcome ang ilang mga hindi lamang kadalasan ay difficult situation ng buhay, kundi minsan pa nga ay napaka-peligroso na kalagayan sa buhay. Nalalaman man natin o hindi, pero we believe kailangan natin ito mapagtagumpayan at ang ating pagtatagumpay has to be pleasing sa atin pong Panginoon. A life, a decision, an action, kaisipan, gawi na dapat ay maging kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. So ang una po na makikita natin na general instructions that will help you and me as God's people to be out of dangerous situation, dangerous experience, na maaring ngayon nararanasan mo in your life, may sakit ka, may problema ka, may kagipitan ka, may kahirapan ka, or in some point in the future ay naiisip mo na baka pwede mong maranasan mangyari sa'yo, hindi lamang difficult situation, kundi dangerous na situation. Ito po ang ilan sa mga instructions na makikita natin, sinabi ni David, ginawa ni David, at siya po ay nagkaroon po ng katagumpayan in life. Naging kalugod-lugod ang kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon. So ang una po na instructions is to bless the Lord. Yan po yung una natin makikita na ginawa po ni David in the midst of his experience na hindi po maganda. Napakahirap na sitwasyon. Nanganganib ang kanyang buhay, patago-tago, patakbo-takbo, walang kakampi, nag-iisa, nasa lupain ng kanyang kaaway. Bless means to praise and glorify God. At kapansin-pansin, kung babalikan natin yung ating passage, paulit-ulit pong binanggit ni David yung word na extol, magnify, boast in the Lord, exalt God, Lord, ayan po. So, ang ibig sabihin nito, dahil paulit-ulit pong sinasabi ang mga word na yan sa ating pong passage, ini-emphasize po dyan sa ating passage ni David kung anong dapat gawin ng kagaya niya o ng isang kagaya mo, kagaya ko, kapag meron tayo mga mahihirap na sitwasyon ng buhay, meron tayong kinatatakutan, may panganib tayong kinaharap, meron tayong problemang seemingly walang solusyon. And that is to bless the Lord. Purihin ng Diyos, luwalhatiin ng Diyos, at parangalan ng Diyos. Ito po ay isang gawain, mga kapatid, na so biblical and so necessary, so essential, kapag meron po tayong pinagdadaanan in life, whatever it is, it's so important that we know what should be our priority, and that is to continue doing God's will, ang sumamba sa Kanya. In the Spirit, saan man tayo naroroon, ano man ang ating pinagdadaanan, sitwasyon in life, just like David, na sila po ay nakapaloob sa hindi lamang pagtakas, kundi pagtatanggol sarili, at paglaban din sa kanilang mga kaaway bilang mga soldiers of God. Bilang bayan ng Diyos na may mandate from the Lord kung sino ang kanilang dapat lupigin, gapiin, labanan, atakihin, pagtagumpayan. So, ang sabi nga, David is a man of war. Kaya nga hindi siyang napili ng Diyos na gumawa ng templo na pinapangarap niyang ialay para sa Diyos, kundi ang kanyang anak ni Solomon, because God said, he is a man of war. Ang kanyang kamay ay tigmak ng dugo. Bakit? Kasi palagi po kasi sila na nasa digmaan. At in the midst of this warfare na kinapapaluban po nila, physically, even so spiritually, malimit po niya na gawin ang bagay na ito, ang mag-focus sa Diyos para sumamba. At ini-enjoy niya, ini-encourage niya, isinasama niya, ini-invite niya ang kanyang mga kasundaluhan,
ang mga mamamayan, ang kanyang mga tauhan, para makasama niya na mag-focus sa pagsamba sa Panginoon. Pumupunta sila sa templo, or kung walang pagkakataong magpunta sa templo, but they need God's grace and mercy sa kanila pong pinagdadaanang panganib, mabibigat na sitwasyon, they join hands sa pagsamba sa Diyos, paglapit sa Diyos, hand in hand. Kaya nga po ang paglapit sa Diyos, sa pananalangin, pagpupuri, pagbibless sa Panginoon, pagsamba ay napaka-importanting bagay. At sa paglapit sa Panginoon, ang pananalangin po ay nakapaloob ang pananalangin. Ang pananalangin na ginagawa kahit ng mga hindi mananampalataya, tama po ba? Kahit nga, sabi nga, yung mga pusakal na tao, halangang kaluluwa, so wicked na tao, kapag nangailangan sila, nasukol, sila ay nabingit sa kamatayan, sa alanganin, sa pagkakaaresto, pagkakakulong o kamatayan, nagagawa nilang manalangin at tumawag sa Panginoon. Are you with me? So, ganyan ang tao, basically. More so sa mga anak ng Diyos, mananampalataya. Ang sumamba at sa pagsamba ay manalangin ay isang napaka-importante at dakilang bagay na ginagawa. Naalala ko lang isang kwento ng isang tao na napaka-prayerful. Bakit siya prayerful? Una, Christian siya. Pangalawa, alam niya ang power of prayer. Subok na niya na ang pananalangin ay napaka-effective and useful sa buhay, lalo na pag may pangangailangan. So ang taong ito po ay by profession, isang Kristiyano na ang profession ay hunting. Siya po ay isang mangangaso. At one time, siya po ay nangaso sa kagubatan at unfortunately, meron pong babangis na oso siyang na-encounter doon at hindi niya na nagawang tudlain, barilin o patayin. At siya ay nasukol ng oso na to. Nabuwal siya at malapit na siyang hindi lang saktan, I believe so, kundi kainin, lapain ng oso na to. Nag-pray po siya sa Panginoon. Yun na lang ang kanya nagawa. Lord, help me. At sana ang oso na to na nasa harap ko ay maging Christian. Maging believer mo. Ayan. So, mahimala na naging Christian yung oso. Bakit? Kasi biglang lumuhod yung oso sa harapan niya at nag-pray. Parang imposible, ano po. Nag-pray yung oso, lumuhod sa harapan niya at nanalangin ng ganito. Sabi ng oso, Panginoon, basbasan niyo po at pagpalain ito pong pagkain na sa aking harapan. Nakakainin ko na ngayon. Ayan. Isang funny na story, pero we believe, mga kapatid, ang panalangin ay truly makapangyarihan, bumabago ng puso, nakakapagligtas, nagiging dahilan ng himala, nagiging dahilan para ang Diyos tugunin, katagpuin, isupply ang pangangailangan ng sino mang sa Kanya na nananampalatay, lumalapit in prayer, sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat. Ang pagpupuri ay gawain po ng mga anghel. Kaya, if you are a true Christian, so fond of praising God, just like today, kung kanina nag-awitan tayo, o sa bahay pa lang bago ka umalis, nagpuri ka na sa Panginoon. O everyday ginagawa mo ang purihin ng Diyos sa iyong buhay, gawain po yan, hindi lang ng tunay na mananampalataya, kundi ng mga anghel. Because sa langit po, yan po ang gawain, pangunahing trabaho ng mga angels, mga nilikha ng Diyos, unseen spirit, a little higher than man, angels na ang pangunahing layunin ay sambahin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, at the same time, paglingkurin din ang mga mananampalataya, ang mga niligtas ng ating Panginoon. So si David po ay may ganyan po nagawi. Ang palaging magpasalamat sa Diyos, maging grateful, luwalhatiin ng Diyos, tignan ang kalakihan ng Diyos, tignan ang kapangyarihan ng Diyos, tignan ang mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, ang mga magagandang bagay na ibinigay ng Diyos sa kanyang buhay, and that made him to be grateful and worshipful sa Panginoon.
to bless God in his life, even in the midst of dangerous situation ng buhay. No wonder, si David po, as we read his songs, the book of Psalms, ay makikita po natin ang mga mabubuting ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, such as sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin, kinatagpo ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan, dineliver ng Diyos sila nananampalataya sa Diyos sa mga digmaan, sa mga matitinding peligro ng buhay, dangers of life. Sila ay binigyan ng Diyos ng protection sa mga panganib at binigyan ng victory ng Diyos sa mga hilahil, mga problema, mga mabibigat na sitwasyon ng buhay. And that is because they blessed the Lord. He blessed the Lord. Tingnan nga natin ating mga katabi. Okay, pwede ba natin tanungin, bine-bless mo ba si Lord? Regularly, every day? Do we praise the Lord? Do we bless the Lord? Do we honor God? Do we worship God? Just like David? Okay, so kung nararanasan mo ang mga pagpapalang ito, yan ay bunga ng atin pong pagsamba, pagtitiwala, paglulhati sa atin pong Panginoon. At sa mga katagumpayan na yon, naranasan po ni David, hindi po siya nagmalaki. Hindi po siya naging overconfident. Hindi po siya naging proud. Kundi, nanatili po siyang mababa at nagbibigay ng papuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, attributing to God His victories, His blessings, His protection, His deliverance, His needs na patuloy na kinakatagpo ng Diyos. Lalo na sa mga tight na situation ng kanyang buhay, matitindi niyang pangangailangan, he give glory to God sa kanya pong mga blessings na tinatanggap. At ina-attribute niya sa Diyos na may lalang sa kanya, pumili sa kanya, tumawag sa kanya, nagbigay sa kanya ng power, ng wisdom, ng victories in life. At yun po ay nagbigay sa kanya ng kababaan, ng humility. Okay? A lot of people, mga kapatid, minsan, pagka nagtatagumpay, kapag nananagana, kapag walang problema, minsan nakakalimot sa Diyos. Yun lang makakita tayo ng masaganang pagkain sa hapag. Minsan, di ba, nalilimutan na natin manalangin at magpasalamat sa Diyos. Daluhong agad, subo agad. Amen? Dahil sa sarap, dahil sa kaaya-aya ng mga putahe na nasa harapan natin sa isang mahabang dulang, tayo po ay minsan nakakalimot. Pagka wala tayo nagiging karamdaman, hindi tayo naghihirap financially, kapag maayos ang atin pong relationship with anybody, especially to our loved ones, may tendency po ng tao makalimot, even Christians such as you and me, makalimot na ano po, sumamba sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, sa kung sino siya sa ating buhay as our not just creator but provider, deliverer, at kung ano ang kanyang mga ginawa na sa ating buhay. Mula nang makilala natin siya, maglagak tayo ng pananampalataya, kung tayo kanyang pinagaling, pinalakas, binigyan ng talino, binigyan ng mga katagumpayan, binigyan ng mga pagpapala na left and right na mga blessing mula nung makilala natin ang ating pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. So it's so important that we don't boast, that we don't become proud, na ang papuri ay palagi po nating binibigay sa atin pong in everything na nararanasan natin, na-achieve natin in life. So, tayo po bilang mananampalataya ay, of course, majority sa atin, hindi naman po pinangakuan ng Diyos na pag nanampalataya tayo, lahat tayo o most of us ay yayaman, sasagana, magiging successful, magiging victorious. So, a lot of us, kahit nakakilala na sa Panginoon, kahit naglilingkod na sa Panginoon, ay nananatiling mababa, di ba? Payakang pamumuhay. At meron pa nga sa atin magsasabi na, may nagsasabi pa nga na nung manampalataya sa Diyos, nagkaroon ng samot-sari mga problema at pagsubok. Pero nung nasa sanlibutan siya, hindi pa siya nampalataya kay Lord, unbeliever pa siya, hayahay lang ang buhay. Masaya. At ang lahat ng pangangailangan niya ay meron. Pero sabi nila, testimony nung iba, kung kailan ako nanampalataya at naglingkod, tsaka naman ako dinatnan at nagkaroon ng marami at sunod-sunod magkakamag-anak ng mga problema at pagsubok. So, people of God,
ay hindi pinangakuan ng Diyos ng bed of roses. Most people of God ay nanatili pong payak ang buhay, mababa lang. In fact, marami po in the Old Testament time, in the New Testament time, mga nanatiling mahirap lang, afflicted, at walang magandang status in life. Ang karamihan nga ay persecuted, di ba? Ang karamihan nga ay oppressed. Pero, sa isang banda, ang mga mananampalataya ay napakapalad. Sabi mo nga sa katabi mo, mapalad ka kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Because ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Pag-aari ka ng Diyos kung ikaw ay believer ni Jesus Christ. Ang isang tao na hindi nananampalataya kay Kristo ay kay Satan. Siya ay pag-aari ng sanlibutan ni Satanas, in bondage to sin. Pero ang isang taong nananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas at naglilingkod, sumusunod, nagbibigay ng papuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos, parangal sa Diyos, ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ay treasured possession ng Panginoon. You are a royal priesthood before God. You are God's servant, ambassador. You are God's recipients of a lot of blessings, of everything that you need in this life, especially in the life to come. Sa buhay na ito, marahil may hindi po kayang ibigay ang Diyos na wants natin. But the needs that we want to receive and experience from God, pangako niya, kakatagpuin niya ang ating mga pangailangan. Not the wants, but the needs. Amen? So, tayo po mga kapatid ay blessed kung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay sinasabi ng Scripture at dapat natin paniwalaan na tayo po yung mga pinili ng Diyos. Out of all, many people, multitudes of people, isa ka sa mga pinili ng Diyos. Ephesians 2, di ba? Diyos ang pumipili. God chose us before the foundation of the world. So, tayo, nung manampalataya kay Kristo, nakakilala kay Kristo, naging anak ng Diyos, pero hindi po yun dahil sa atin pong sariling kakayanan, desisyon. Meron pong nag-prompt sa atin, and that is God's Spirit. Binuksan niya muna ang ating isipan para makita natin, makilala ang Diyos, at magawa natin sa Kanya lumapit, sumamba, manalangin, maglingkod, gawin at sundin ang Kanya pong kalooban. At ang mga anak ng Diyos ay sa harapan niya, matuwid. Sabi mo sa katabi mo, matuwid ka. Yan po ang tingin ng Diyos sa atin. Sa mga mananampalataya, matuwid, perpekto. Bagamat hindi po tayo perpekto. Amen? Because all of us ay nagkakasala. Kahit gaano pa kataas ang level ng atin pong takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, we are still prone to commit sin and mistakes. Sa isip, sa salita, sa gawa, sa motibo, and from time to time, narurumihan po tayo, nagkakasala, nagkakamali, pero pinatawad na po ng ating Panginoon ang ating mga pagkakasala. Nung mabayubay po si Kristo sa krus, at nang tayo manampalataya sa Kanya, ang atin po mga kasalanan ay napako ng kasama ni Kristo, ang atin po mga karumihang daladala because of our sins na nakumit ay nilinis na po ng dugo ng ating Panginoon. So ang supposedly dapat magbayad sa ating mga pagkakasala ay tayo, according to Romans 3:23, it says there, all have sinned and fall short of the glory of God. And for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang di lamang pisikal, kundi espiritual, sa apoy ng impyerno. Pero dahil sa biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos, siya po'y nagkatawang tao, inalay niya kanyang buhay sa krus, upang ang sino mang sa kanya manampalataya, magsisi sa kanyang pagkakasala, ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kanyang kasalanan. Kaya ang mga mananampalataya ni Kristo, sa Kanya pong harapan, after believing and placing their trust in the Lord, ay naging mga matuwid, banal, nilinis na ng ating mga anak na ng Panginoon, hindi na ng diablo at ng kadiliman, at mga lingkod na ng Panginoon. So,
knowing who we are in Christ and who the Lord is ought to make us want to bless the Lord. Ito po ay innate sa isang tao na may genuine na encounter sa Diyos. Merong personal na encounter with God once in his or her life. Na since then, nagkaroon siya ng desire na sambahin ng Diyos, basahin ang kanyang salita, sundin ang kalooban ng Panginoon, i-bless ang Panginoon, purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Lalo na kapag ang knowledge sa Panginoon ay lumalago, lumalalim, lumalawak, all the more na nagiging mas eager, desirous ang isang mananampalataya na luwalhatiin, purihin, sambahin, sundin ang kalooban ng Panginoon. Pakitanungan natin ating mga katabi, ganun ka ba? Ayan. Ganun ba tayo? Do we want to bless the Lord at all times, every day, regularly, that in everything we do or say, we want God to be blessed, we want God to be glorified? So you are a genuine Christian believer of the Lord's then. Ang pangalawa po na principle, instruction na makikita po natin sa ating passage na ginawa ni David para ma-deliver po siya sa danger, sa mga difficult situation ng buhay, sa mga banta sa kanyang buhay, sa mga pangangailangan niyang gusto niyang makamit at maipagkaloob mula sa ating Panginoon. Aside from he blessed the Lord, he seek the Lord, he seek God. Hinanap niya ang Diyos at nag-focus siya ng kanyang isip, puso, buhay sa Panginoon. So, yan po ang nagiging resulta ng isang taong sa Diyos nagfo-focus ng kanya pong isip, puso, lalo na ng pananampalataya. Lalo na in the midst of mga mabibigat na sitwasyon ng buhay. Minsan yan po ang mahirap eh. Di ba, gawin. Yung hindi lang pagka payapa ang buhay, minsan parang hindi na natin masyadong desire yung lumapit sa Diyos para humiling kasi na ipagkakalob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Komportable tayo. Pero we should still come to God in thanksgiving, in gratefulness, and of course, humiling pa rin ang humiling sapagkat in everyday, meron po tayo mga needs. Bukas may need tayo, magising, mabuhay pa, makapagtrabaho pa, makapaglingkod pa sa Panginoon, makapaglingkod tayo sa ating pamilya. Are you with me? So, praying, coming to God ay isang regular, everyday, o from time to time na dapat ginagawa ng mga tumingin sa Kanya, mag-focus, manampalataya, umasa, magtiwala. At ang resulta nito ay nagkakaroon po tayo ng kaliwanagan sa isip, sa buhay, nagkakaroon po tayo ng glory, hindi lamang within, kundi even in our outward appearances, ay ang Diyos po ay naluluwalhati, okay, nagsashine ang glory ng Panginoon. Naalala ko lang si Moses, nung umakyat sa bundok, at ina-encounter niya ang Diyos doon at binigay sa kanya yung stone tablet, di ba? Pagbaba niya, hindi makatingin ng mga tao sa kanya. Nagpapatira pa sila, tumitimbang ang maraming Israelites kasi nagniningning ang kanyang mukha. At kinailangan pa niyang mag-bail, magtalukbong para magawang tumingin sa kanya at makausap siya, makasama siya ng mga tao. Si Jesus Christ, sa Mount of Transfiguration, kung saan na-encounter nila ang presence ng Diyos, may anghel pang lumitaw doon, may mga namatay ng santo na lumitaw doon, kasama niya ang ilan niyang mga alagad, nagningning ang mukha ng ating Panginoon Kristo. So, ito po ang madalas kapag ang isang mananampalataya, laging nakafocus sa Panginoon, tumitingin sa Panginoon, naglalagak ng pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, especially pag may pinagdadaan ng sitwasyon, the face of the Lord shines upon them. Ayan. Kaya, kung titignan natin ating mga katabi, huwag na tayong magtaka bakit may glory siya. Amen? Okay? Pastor, parang itong katabi ko, ang dilim ng mukha. Mahirap namang humatol sa panlabas na kaitsurahan. Amen? Because many times, sa puso po, nakikita o naroroon ang tunay na kaligayahan. Nasabihan na ba tayo? Parang
may problema ka, bro, sis. Pero wala naman, di ba? Kasi nga, minsan hindi natin kontrolado di ba? Yung salubong nating kilay minsan. O kaya seryoso natin na kaitsurahan. Pero, di ba, ang tunay na kaligayahan at tamang kalagayan nasa puso, nasa kalooban, at madalas nagre-reflect yan sa ating mga mukha. Amen? So, may glory ang mga taong may pananampalataya, nabubuhay sa pananampalataya, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Lalo na kapag very trying yung situation sa buhay. And by looking by faith unto the Lord, naluluwalhati po ang Panginoon, nagkakaglory tayo, hindi tayo nagiging mahiyain, nagiging buwang loob, tayo po ay nagiging hindi patanda, pabata. Tama ba ang aking pronouncement? Na ang mga anak ng Diyos, parang hindi tumatanda. Parang pabata. Tingnan nyo ngayon mga katabi nyo. Okay. O mukha bang, pabata talaga. Pagwapa. Are you with me? Yan po ang ating sigurong karanasan, Nung araw, bago tayo manampalataya kayo, ang dilim ng ating mukha, pati buhay natin, lalo na buhay natin. Pero nung tayo makakilala kay Kristo, nagkaroon ng sigla, okay, gumandang ating pangatawan, okay, umaliwalas ang ating mukha, lalo na ang atin po mga kalagayan sa buhay, kalooban. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng pananampalataya. Because kung unbelief, meron ng isang tao, siya ay mawawalan ng direksyon, walang hiya, magiging mahiyain, mahina ang loob, magiging failure, magiging disobedient, at magiging unsuccessful. But if by faith, may glory, may victory, may blessing, may enabling, meron pong mga pagpapala na magmumula sa Panginoon. Ang isang tao na nampalataya sa Panginoon ay pinangakuan po ng ating Panginoon kanya pong hindi lamang ililigtas, kundi kanya pong pangangalagaan at kanya pong isasatisfy. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon sa kanyang pangakong ito that I believe nararanasan po ng bawat isa sa atin. Ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagkikip, ang kanyang pagsusupply, pagpipreserve sa atin, at ang pagkakalob niya ng kagalakan sa ating mga puso. May mga panahon pa na ang Diyos natin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, pagbe-bless sa Kanya, pag-worship sa Kanya, pagsunod sa Kanyang kalooban, paghanap natin sa Kanyang mukha at kalooban, in trying moments ng ating buhay sapagkat ang gusto natin magawa yung Kanyang kalooban and not our will, may mga panahon, hindi lang natin alam, sinesend niya ang Kanyang anghel. Sabi mo sa katabi mo, meron kang guardian angel. Parang iba yata yun, Pastor Vic. Okay. Guardian angel. Ayan. Bantay na anghel. Yan po ang sabi ng scripture. Sabi ni Jesus, you will now see heaven open at makikita nyo na ang mga anghel sa kalangitan ay magmamanhik panaog. In the Old Testament times ay meron na pong pagbaba ang mga anghel. At yan po ay napasulat, tinestify ng mga Old Testament saints, Old Testament prophets, such as si David, may anghel po siya na nai-encounter, nai-envision, nakita sa pangitain, mukhaan. At yung mga anghel na yon ang sa kanya ay nagligtas, nag-deliver. At yun ang lumupig sa kanilang mga kaaway. Sobrang daming mga kaaway na sundalo. So, ang anghel ay created beings ng Diyos para paglingkuran ng Diyos at para maglingkod din sa mga mananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, napakapalad mo. Meron kang bantay na anghel. If not, kasama mo palagi na anghel, sa panahon na may pangangailangan ka na protection, kaligtasan, provision, pinabababa ng Diyos para magministeryo sa mga mananampalataya. Just like si Joshua. Sa panahon po na sila ay naglalakbay papunta sa Promised Land, ang instruction ng Diyos, lahat ng mga masasamang bansa na dadaanan po nila ay kailangan nilang isubdue, sakupin, i-annihilate.
Minsan pa nga, ang utos ng Diyos, bata, matanda, lalaki, babae, pati hayop, patayin nyo. Ayan. So, nung sila po ay nag-a-approach na sa Jericho City, may nakasalubong po si Joshua na angel. May hawak na tabak sa kanan, may hawak na shield sa kaliwa, at tila baga isang sundalo, a soldier, isang makisig, malaki, at equipped na sundalo. At ang sabi ni Joshua, are you for us or are you against us? Kakampi ka ba namin? Sundalo ka ba namin? Kaanib ka ba namin? O hindi? O sa kalaban ka o kalaban ka namin? The angel said, neither. Hindi niyo ako sundalo at hindi rin nila ako sundalo. Bakit? Because that angel ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. That in the Old Testament time, si Kristo, ang Diyos, ay bumaba sa lupa. Nagpakita kay Joshua. Ang tawag po dyan ay theophany. The appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Pero saan ka? Si Jesus Christ, nagkatawang tao sa New Testament. Pero may pre-incarnation appearance and visit si Jesus Christ o ang Diyos in the Old Testament time. Sa buhay po ni Joshua, ganyan din. Sa buhay po ni Jacob, ay ganyan din. Na-encounter din ni Jacob ang anghel ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. Okay, naalala niyo pa ba ang account kung saan nakipag-wrestling si Jacob sa isang angel who happened to be the Lord Jesus Christ? Na ang sabi in that account, Jacob wrestled with God. Tinalo niya yung anghel. Kasi hindi kita pakakawalan kung hindi mo ako i-bless, hindi mo ako pagpapalain, Jacob said. Kaya sa kanilang pagbubuno, nabalian ng tadyang ba yun? Si Jacob. Bagamat tinalo niya ang anghel, pero siya po ay nabayan tadyang. Ang sabi ng angel, hindi kita kaya, sige, pagpapalain na kita. That is the Lord. Not an angel na nagmi-minister sa Diyos, sa tao, but angel na walang iba kundi si Jesus Christ, ang Panginoon. So, ang mga angels na nilikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya, mandi sa mga mananampalataya, ay nagmi-ministeryo sa mga believers in many ways na kadalasan hindi mo alam, hindi natin alam, hindi alam ng tao. Mga panganib na hindi natin alam, nandyan, pero God sends His angel to protect us, to deliver us. Pero pa yung mga karanasan siguro natin, mga kapatid, na ako po kasi may karanasan, nakwento ko na sa inyo. Hating gabi, tumawid ako ng karsada. Wala naman ako nakitang parating. Pero nung nasa gitna na ako, pag tungtong kong gano'n ng karsada, biglang may dumaan na itim na kotse, walang kailaw-ilaw, napakatulin. Parang si Night Rider, kulay itim. Zoom! Nasagasaan po yung paa ko. Buti lang, sa tulin niya, hindi ako nasaktan. Pero talagang, ins lang po. So I believe, God saved me. Marahil may ganyan kayong karanasan in your life, in the past, na nakaligtas ka sa kamatayan, sa panganib, gumaling ka, okay? Hindi ka namatay sa COVID, hindi ka namatay sa matinding karamdaman, o kaya ay nakaligtas ka sa masasamang loob, sa iyong community, sa mga gustong sa iyo humold up, gumawa ng masama, and you attribute that to God na iniligtas ka. 'Di ba sa YouTube maraming ganyan na mga pangyayari na an inch lang talaga mababagsakan ng puno, tatamaan ng kidlat kundi nakaalis ng konting-konti, and they attribute that to God's saving power, to the angel of God. Na nakikita man o hindi ay nagmi-ministeryo kanino sa Diyos ay nananampalataya. Mari po ba natin palakpakan ng Panginoon? They are ministering spirits. Angels are ministering spirits according to Hebrews na ano po? Sinusugo ng Diyos to serve those who will inherit salvation. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. May bantay ka na anghel. And take note, hindi ka lang may bantay na anghel. Ikaw ay inaalihan din. Sabi mo nga, inaalihan ka din ng ng Holy Spirit.
Sapagkat lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Yan ang sinabi niya nung siya'y magbalik na sa langit. Babalik na ako sa Ama, pero susuguin ko naman sa inyo, nananampalataya sa Diyos, ang banal na Espiritu Santo. Kaya kung ikaw truly nanampalataya na sa Panginoon, o kung mananampalataya ka ngayon kay Kristo, mapupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. The third person of the Trinity, Holy Spirit, tatahan sa iyong puso at buhay. At makakasama mo siya hanggang kamatayan, hanggang wakas. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Yan yung God is with us. Emmanuel, which means kasama natin ang ating Panginoon. Aside from meron po tayong angel. So, as I close, I just want to share with you just one insight on this topic, dangerous experience. At ano ang instruction pag meron tayong mabibigat, difficult na situation in life, very challenging, may mga obstacles tayong kinakarap, meron tayong takot, pangamba, alalahanin, merong peligro sa ating buhay, o meron tayong goal na hindi natin ma-achieve, anong dapat nating gawin? Ito po, ang insight. It was, by the way, ang dapat nating gawin, number 1 in our major point is to bless the Lord. Number 2 is seek the Lord. Amen? Yan po yung instruction. Pero, I would like to share with you one insight on this topic, dangerous situation, kung saan makakakita po tayo, mga kapatid, ng ilang mga kaparaanan at kalooban ng Diyos kung talagang gusto po natin na marami tayong hindi lang ma-appreciate, ma-enjoy sa ating buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi, ang sabi ko po dito, it was a great blessing to be delivered from dangerous experience, and it was a greater blessing to be protected, but the greatest blessing is to draw nearer to God and enjoy His presence, not just gifts. Pansinin niyo po, gusto ko ipapansin po sa inyo, ang tatlong word po dyan na by nature ay superlative na adjectives. It is, number 1, yung word na great. Number 2 is the word na greater. And number 3 is the word na greatest. Pansinin niyo po yung progression niya. It was a great blessing to be delivered from dangerous experience. Yan po ang ating nakita sa buhay ni David. Isang dakilang bagay at pagpapala na siya ay na-deliver sa kamay ni Saul, sa kamay ng mga Pilisteo na gustong pumatay sa kanya. O dangerous na kalagay sitwasyon. Pero, mas may greater blessing compared to the deliverance ni David. And that is for him to be protected. Alam niyo po, tayo po ay kung nakakaraos sa bawat araw ng ating buhay, na hindi po tayo natatakot, na wala tayong kinatatakutan, tayo payapa, that is God's protection. That is greater blessing. Pero pa yung mga panahon na talagang nasa harapan mo ang panganib, pero iningatan ka ng Panginoon. Dineliver ka ng Panginoon. Pero, ang greatest blessing on this insight is to draw nearer to God, to experience the presence, the holy presence of God. Not just the blessings and the gifts na tinanggap natin, patuloy natin tinatanggap, meron tayo na mula sa ating Panginoon. Kasi minsan, nafo-focus ang tao, maaring tayo po, baka ma-focus, no? Iwasan po natin to, na ma-focus tayo sa deliverance and not to the deliverer. Ma-focus tayo sa protection na tinatanggap natin in life from time to time, every day, kaysa sa protector natin, and that is God. Mag-ingat po tayo na hindi po tayo ma-focus sa mga gifts, blessings. Materially, financially, relationally, emotionally, mentally, even spiritually. Pero makalimutan natin yung gift giver. And that is God. Amen? So, tayo, mga kapatid, ay truly importanteng nanampalataya kay Lord. At alam natin ang ating gagawin whenever the Lord allowed us to experience dangers of life, great needs in life, inconvenient situation in life, difficulties in life, trying moments of life. So I propose only one thing, mga kapatid. Ito po. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Ready? 1, 2, and 3. Know God better in order to enjoy God more. So, nagsisimula po ang atin pong kagalakan, kalakasan, enjoyment with God and lots of
blessing na kaya niyang gawin, ipagkaloob sa atin, iparana sa atin, ay una po, ang pananampalataya sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas natin. At sa ating pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, it's so important na ang ating faith sa Kanya lumalago, lumalalim, lumalawak sa biyaya ng Kanya pong banal na salita. Kaya napaka-importante po ng Bible, ng Word of God, ng preaching na pinapakinggan po natin. Nakikinig tayo ng mga preaching sa YouTube, at midweek and Sunday, we hear God's Word. And every day, nagbabasa po tayo sa ating mga tahanan, sa atin pong daily devotion, commitment sa Lord na ano po, magbulay, mag-aral ng salita ng atin pong Panginoon. Ang lahat ng mga nagba-Bible study, magsabi ng Amen. Parang hindi lahat Marami yata sa atin, hindi maharap ito. Parang okay lang kahit hindi magbasa. Parang okay lang kahit hindi pakainin ng kaluluwa ng salita ng Diyos, pagkain ng Espiritu. Kaya nga po, pinili ko po na ang atin pong acrostic word ay BS, mga kapatid. Di ba? Naalala nyo? Anong una nating major point? Instruction. Pag meron tayong di magandang situation in life, we need to bless the Lord. Number 2, we need to seek the Lord. BS. Pakisabi nga po natin, BS. Kaya ito pang pinili ko na acrostic word sa ating major point, pointing to a word na napaka-importante sa ating buhay. Bible study. Pakisabi nga po natin, Bible study. So sa mga walang Bible, bili ka na. Wala kang pambili, benta mo cellphone mo. Kaya mo ibenta cellphone mo, kaldero. O kaya mga scrap. Di ba? Sabi nga pag gusto, may paraan. Amen? Pag ayaw, maraming dahilan. Ganun ka-importante ang salita ng Diyos. Hindi lang dapat may Bible tayo. Baka may Bible nga tayo, nasa lamesa lang, nasa cabinet, di ba? Inaalikabukan. Walang kasulat-sulat, walang kalukot-lukot kasi hindi natin ginagamit. Inaalagaan nating masyado yung ating Bible. Kasi baka malukot, masira, mapunit. Hindi, gamitin po natin. Basahin, aralin, at higit sa lahat, ipamuhay natin ang salita. That's the only way for us to know God better. Are you with me? By reading, studying, meditating, and most of all, applying the Word of God. And the result, we will enjoy God. We will enjoy His blessings. We will not just receive blessings, but enjoy God more and more sa atin po mga buhay. Can we say amen? Are we committed? Mananampalataya tayo sa Diyos. Tayo po ay magbabasa ng Kanyang salita every day to feed our soul, to be guided, to be empowered. Amen? And for God to be glorified sa ating mga buhay. Even if meron po tayong mga tight, dangerous, inconvenient, uncomfortable na situation sa atin po mga buhay. Let's rise up. Umawit po tayo ng isang song na sana maging meditation ng ating puso, maging pasasalamat natin sa Diyos. Sana ang awit na to maging awit ng ating puso sa Diyos para tayo ay Kanyang hindi lamang po iligtas, pagpalain, kundi all the more lilukin ng atin pong Panginoon according sa Kanya pong imahe at wangis. Nais ng Diyos na maging kagaya niya tayo. At wala pong makakagawa niya kundi Diyos pa rin. Na maging kagaya ng ating Panginoon, banal sa Kanyang harapan. Kalugod-lugod, kagamit-gamit, at worthy na tumanggap ng mga blessings at pagpapala ng ating Panginoon. Let's sing this song for the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I'll give my life to the potter's hand. Call me, oh God. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I'll give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the potter's Manalangin po tayo. Meron po ba sa atin sa oras na to ang nagnanais sa iyong puso na paglagak ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa? I will pray for you. Kung meron man, right there where you are, if you want to bless the Lord, to seek the Lord in your life, to place your faith unto Him, who holds the key of your salvation, who is the source of every good things in this life that you need. Kagalingan, kalakasan, karunungan, katagumpayan, kaligtasan ng kaluluwa, kapatawaran ng iyong kasalanan. Come to God. I will pray for you. Mag-intercede ako in your behalf to meet your needs, for God to meet your needs, for God to bless you. The prerequisite is that you come to God by faith. You bless Him, you seek Him, you commit your life to the potter's hand upang malaya na malilo ka ng Diyos, maging kagaya mo ang Diyos in His image and likeness. And for you to receive mercy, salvation, provision, healing, deliverance, protection, enabling wisdom and victories in life, and even blessings in the life to come to be upon you. Come to God. So sa lahat ng nagnanais, lumapit sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon, may kahilingan sa Diyos, ano man yan, God knows it. God is able to meet your needs. Gano'n man yan ka-complicated, kadami, ka-imposible.
Sa Diyos lahat ay posible. Come to Him by faith. And I want to pray for you. Assure as a sign of your trust, humility, and submission to God, I will pray for you. We will pray for you. Taas mo ang kanang kamay mo as a sign of your repentance, commitment sa Diyos, pagbabalik loob sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, paglapit sa Diyos para sa iyong mga pangangailangan. Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahimala, buhay. Diyos na kumakatagpo sa Panginoon kanyang mga anak. Panginoon, hindi po kayo naparito sa mundong ito para sa inyo pong sariling kagustuhan at kasiyahan lamang. Naparito kayo para magligtas ng kaluluwa, bumago ng buhay, magpala, especially sa sino mang sa inyo po naniniwala at nananampalataya, nagsusuko ng buhay, nagnanais na maging malinis sa inyong harapan, makasunod sa inyong banal na kalooban at kautusan in the light and power of your word. Ako po'y namamagitan, O Diyos, in behalf of these people of yours na sa oras na to, humbly and by faith, lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba, humingi ng habag, biyaya at pagpapala. Panginoon, you know their every needs, even their inmost needs. Hindi po lingid sa inyong kaalaman at ninanais po ninyong makatagpo sapagkat nais nyo na hindi lamang maging mapalad at pinagpala yung mga anak, kundi maranasan po nila ang kalapitan po ninyo, ang kapangyarihan po ninyo, ang habag at biyaya po ninyo sa kanilang mga buhay so that you may be glorified. Panginoon, dalangin ko po na mga may karamdaman ngayon, gumaling, Panginoon. Ang mga naririto, may kabagabagan, bigyan niyo po ng kapayapaan. Ang mga naghahanap po ng sagot sa mga katanungan, sa mga problema ng buhay, inyo pong katagpuin. Financially, materially, relationally, emotionally, mentally, pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto. Nasa iyo po, nananalig, nagtitiwala, umaasa, dumidepende by faith. Inangkin na po namin, Panginoon, ang inyong blessings na ito in our lives as you are our God who said in His Word, may pangako na hindi magkakabula, pangako na tutuparin. Kung ang mga ibon, maya, kung ang mga makasanlibutan nga, inyo pong kinakatagpo sa kanilang mga pangailangan. How much more, those people na sa inyo po, nagtitiwala, umaasa, dumidepende, nananalig, nagkukumit, sumusunod sa inyo pong banal na kalooban. Inangkin po namin ang inyo pong blessings, empowerment, grace, and mercy to be upon us today. As you are our God, who is the God of blessings. Thank you so much, Lord. Glory to you. All this we pray with faith and thanksgiving. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray and we say, Amen. Amen.